Yun, we're now live. Ito nga, mamawala internet ko. Ayan, magdi-data na lang ako. Good PM. Kamusta kayo mga ka-ombre? Kamusta kay Gusgusin? At kay Makabaho. Laging nakakaamoy ng mabaho. Mabahong panty, mabahong hininga at mabahong paa. May nalaman ako sa'yo, brother, Ikaw, May tinitira ka na naman, sa isa sa amin, Gusto mo talaga ng away, Yari ka ngayon. Umanda ka na dahil nandito na kami. Grabe, Mayroon kang sinasabi, Ano bang problema natin kay sa isa sa mga kasama namin, parang galit na galit ka, Bakit? Ano bang hate yan? Bakit grabe ang hate mo sa puso mo? Paano na yung Jesus Christ? Baka kilala mo lang yung Jesus Christ na na physical. Yung nag-exist 2,000 years ago, pero yung Christ mismo, Christ consciousness ay hindi mo pala alam, hindi mo nasasabuhay. Bakit ka hindi marunong ng Christianity? Kakaibang Christianity yung alam mo. Ad hominem lang. Yan lang physical na physical lang alam mo na Jesus Christ, hindi consciousness. Paturo ka siguro kay Brad Logics. Kay Brad, Elios. Kung ibig sabihin ng Christ consciousness. Meron kang allergy. May allergy ka sa sa amin, bakit ganon? Dapat accept natin. Kahit sino, kahit anong belief, tao rin yun. Kami naman, sumasagot lang na bakit may hate ka sa kapwa. Lumalabas tuloy ay sasagot lang kami. Kung wala ka namang sinasabi against us, wala rin naman kaming sasabihin. Baka magkaisa pa tayong mga exiters. Pero mukhang dahil kayo, na para kayong nagbabahay-bahay. Kumbaga, ginagapang nyo ang mga exiters nyo at sinasabi nyong mag-ingat kayo sa Broccoli TV. Ay hindi namin gusto yung ganon. Bakit kami kailangan sabihan mag-ingat? No? Bakit? Ano ba kami? May leprosy ba kami? Kasi we can also say the same thing to others na mag-ingat kayo kay Badong. We can say that. Ewan ko, parang si Kuya Adel may nasabing ganun, pero in public, hindi kami nanggagapang. At may reasons kami, bakit? Ano ang reason mo? Bakit kailangan mag-ingat sila sa amin? Sino ba ang danger sa society? Yun bang ganyan, mabahong kung ano-ano? O kami na nag-aaral ng philosophy, history at nagkakatuwaan lang kami mga friends. Wala namang kaming ad hominem. Si Zayla lang naman ang may ad hominem, pambira. Takot naman umakyat. Akyat na Zayla. Antayin kita, mukhang napapasarap ang live stream ko everyday. Tuwing ako ay mababakante, kagaya ngayon, nagdadrive ako at wala akong kasama. Pero in a few minutes,
ay may kasama na ako. So, stop na tong live. Yung mga gantong panahon ay, free time. Bilang isang daddy, ay, masaya yung gantong feeling. I feel free. Pero, ayan, masarap mag-live stream. Lalo na kung aakyat si Zayla na walang B. At si George Doug na walang B. Pareho kayang walang B. Pambira. Pero itong si Badong ay may mga screenshot na nakarating sa akin. Pambira. Mag-ingat daw. Mag-ingat sa Broccoli TV. Hindi ko lang sasabihin yung exact words. Baka malaman kung sino yon. Pero bakit kailangan mag-ingat? Naknan teteng. Ano ba? Allergic ka ba sa agnostic? Gusto mo ba sure na sure? Gusto mo ba Jesus everyday pero kung ano-anong mabaho ang lumalabas sa bibig? Doon na lang tayo sa agnostic. May humbleness pa doon. At humility dahil sinasabi niya hindi niya sure. Hindi naman talaga tayo sure talaga sa bagay-bagay. We can only be sure kapag na-observe. Yun yung definite at this point, but it can change. Pag may further information at na-test ulit at may peer review, yun po yung mas sure sa dati. Doon tayo mag-stick. Pero kung belief lang, wala pong kasiguraduhan. We respect belief. Pero let's admit na belief lang yun. Walang evidence. Ganun lang naman. Bakit allergic kayo sa mga agnostic? Kami, hindi naman kami allergic sa Christians. Bakit yung Christians pa ang may pagtatangi at hate sa kapwa? Parang baliktad. Kayo nga yung may aral na sinusunog, dogma, doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kami, wala naman kaming doktrina. Bakit kayo pa yung allergic sa amin? We're just trying to be humans. Walang chains. Bakit ginagapang nyo ang mga tao? So, maganda, Badong, ay umakyat ka na lang mamaya. Philippine time, 9 p.m. or 10. Ilaban mo ang iyong usap. Bakit ka nagsasabi na mag-ingat kayo sa grupo namin? Yari ka. Hello kay Steven Ring. Ikaw na naman. Yung kaninang nagko-comment. Hello po, Brox. Good PM. Ingat po palagi. Pa-shoutout po. Sinoutout ko na si Steven Ring. Dami account ba yan, Brad? Parang bihira yung apelidong Rink. Reddit Lurker. Drive safe. Malapit lang tong aking destination. Mga 2 kilometers lang. At mag-e-end na rin po ako very soon pag dumating na yung sakay ko. Lang ako. Susundo lang ako sa school. But I can extend kung kailangan. Wala namang sumasampa at si Badong naman ay baka tulog. Baka may inaamoy. Pambira. Sinasaktan mo ang kalooban ng mga kasama namin. Sasabihin mo, mag-ingat. Mag-ingat? Bakit pag-iingatin? Pambira. Parang magkakadiwa kayo ni Lubang. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami ay agnostic. Walang hate. Sumasagot lang kami. Pero walang hate. Baka ikaw lang hate namin dahil sa mga pinagsasabi mong mabaho. Ayun, pwede yun. Brad, sabi ni Esteban Ring. Anong Brad? Ikaw ba ay dami account?
Pero si Zayla ay dami account din na walang B. Hindi kaya naasar sa akin si Zayla. Araw-araw ko siyang sinashoutout at hinahamong umakyat. Pero hindi siya umakyat. Oo, baka nabibisit na yun sa akin at magsawa na. Yun ang gusto kong mangyari. Magsawa na siya sa akin para hindi na siya mag-comment. Oo, talo na siya. Ayun, grabe. Andito na ako sa destination ko. Pero wala ba kayong tanong or shoutout? Oo, medyo mamaya magla-live tayo. May mga excited na kasi Monday, no? Monday ba ngayon? Pag Monday ay galing sa pahinga. Excited. Nagiging madaldal yung mga guests natin. Oo. Tapos wag ko muna i-announce. May guest kami next week. This week siguro bago matapos tong week. Tapos si Kuya Adel ay merong November 20th na bisita. First episode ng ano yan? Get It Straight with Kuya Adel Razon. Watari X, pa-shoutout ka Anunnaki. Po, mabuhay ang mga Anunnaki. Hindi po yung alien version, dalawang versions po kasi yun. Isang alien, isang Diyos. Po, pero known as myth na po yun talaga. Talagang yung mga Diyos na yan ay myth, mga tao. There are people or human beings behind those gods. Oo, biro mo nahulog lang yung kaba ng tipan. Sinalo para wag mahulog pinatay. Sabi, nakuryente daw dahil dun sa kaba ng tipan. Opo, ang tingin ko doon ay story lang yon or pinatay yon nung governor, yung leader nung time na yon, gobernador. Opo, hindi po yung Diyos kasi napaka sama naman ng Diyos. Oo, it's either that or story lang na ang lesson ay wag kang susuway sa utos, pananakot. Matagal na tayong tinatakot ng mga utos na yan at mga kwentong ganyan. Meron pa hindi nagbigay, naglingid ng pera at hindi binigay lahat yung pinagbentahang lupain. Oo, namatay daw on the spot. Pananakot na naman na huwag kang magtatago ng pera mo pag para sa Diyos. Opo, anong kamatayan yon? Heart attack? Heart attack? O kinidlatan? Hindi sinabi. Pero kung sino mang makabasa nun ay matatakot dahil nagtatago siya ng pera niya pagka itinalaga mo ng bagay. Babasahin pa yung sa Josue. Tinalagang bagay ay wag nang gagalawin. Yung pala, pag tingnan mo sa English, ang nakasulat doon ay war loot. Tungkol pala sa gera-gera. Na, wag mo nang galawin yung war loot. Pambira. Opo, kasi yung mga nasa Old Testament ay tungkol sa mga gera-gera. At yung mga gods na yon ay merong mga tao behind those gods. To control people. Alam niyo naman, ang mga gods ay napakagandang way to control people. Matatakot ka talaga. Lalo na kung mayroong punishment. At madali ring makapagpasunod pag may reward. Reward and punishment. Tinatakot. So, noon yun. Dahil magulo ang mundo, away-away, it's good to use the name of the lords and gods. Ay, biro mo, yung Diyos niya seloso. His name is jealous. Oo, mapanibuguing Diyos. Meron bang Diyos na mapanibuguin ang pangalan? Characteristic yun ng human Anthropomorphism. Ibig sabihin, yung karakter ng Diyos ay pangtao. Oo, seloso.
Kung ikaw lang ang Diyos, bakit ka magseselo sa ibang Diyos? Parang illogical. Di ba, guys? Ang ano ni Best dyan, gusto mo ba yung asawa mo, hinahalikan mo, picture ng ibang babae? Diyos, iba naman yun eh. Tao na naman yung comparison. Pero kung ang Diyos, sinamba mo, sabi mo ng sinamba, no? Ibang Diyos, wala namang ibang Diyos, ikaw lang. Ba't ka magsiselos? At saka yung selos, pang tao yun. Kaya, gawa-gawa lang yun ng tao. Yung pangalan ay mapanibuguin. Pambira. Naloko tayo doon. Si Demiurge, si Yaldabaoth. Yari tayo dyan, John Ray. Sila yung nakasuot ng violet. Ano po yung nakasuot ng violet, Brad? Biro mo, nahulog lang yung kaba ng tipan, pinatay. Hindi po yung totoo. Hindi po ganun ang Diyos. Siyempre, may chance pang magbago. Lord, nahulog ko lang, nagulat po ako sinalok ko para wag pong matapon sa dagat, sa tubig. Yung kaba ng tipan. Hindi mo na, papatawarin, kinidlatan mo na agad, or binigyan mo ng heart attack, o ano man yung, reason, ng, yung cause of death. Illogical po yun. Pero para dun sa mga naniniwala na yun pa rin ang Diyos, ay okay lang po, bahala po kayo sa buhay nyo. Pero ako po ang Diyos ko, hindi ganun. Mabait yung Diyos ko, mapagpatawad, at, more on consciousness. Ang Diyos ay nasa loob ninyo, templo ng Diyos. At kayo mismo, Diyos, sabi ng mga Gnostics. Yung death ni Christ, hindi na mahalaga yung literal na pagkamatay niya sa krus. Ang mahalaga yung resurrection nung sarili mo. Kung paano ikaw ay nagbagong buhay, hindi na gumawa ng masama, pinatawad mo yung kapwa. Yun po yung symbolism nung Christ consciousness. Hindi po yung pinagtatalunan yung story na literal. Doon po tayo tumingin sa loob ninyo, within yourselves. Ganun po yun. At hindi naman natin sinasabing walang Diyos. In fact, I think merong Diyos. Pero hindi siya nangingialam. You can pray all you want, but it's for yourself. Pampalakas ng loob, you feel blessed. Lord, ingatan mo po kami sa buong magdamag. It feels good pag may ganon. Salamat po sa pagkain. Pagiging grateful sa sarili mo. Pero yung Diyos, iisa-isahin niya lahat. Sabihin natin Diyos siya, pero it's the same thing. Billions and billions of people na nanalangin sa Diyos. Wala na sa kanya yun. Hindi na siya, wala na excitement sa ganong mga prayers. Kasi paano yung mga bata sa Africa na hindi naman nakakain? Di ba? So, yan yung problem of evil na tinatawag nila. Na pag ikaw ay binigyan ng special favor, paano yung hindi niya napagbigyan? Di lalabas injustice. Kaya lang sabihin nila, in God's time, pagbibigyan. Yung God's time ni Dodds Arisgado, 10 years bago mangyari. Biro mo, bahay lang yun Although, ang pinag-iipunan naman talagang pagbili ng bahay. Pero naniniwala pa rin siyang Diyos ang nagbigay nun. Sabi ko, Brad, kung hindi ka nagtrabaho, hindi ka nangarap, hindi ka nag-apply ng loan, hindi mo makukuha yung bahay na yan. So, it's
it's all, you. It's all you. Yung Diyos, siguro, binless ka dahil, you can think na, na binless ka, ginabayan ka, pero hindi niya tinupad yung pangarap mong magkabahay after 10 years. Ikaw ang noon, ang nangarap noon at tumupad. Oh. Okay lang, we can believe it, pero it's for yourself. You can say, thank you, Lord, ganto. But, anong confirmation na tinanggap ni Lord? Oh. So, nasa isip lang po natin yun. Which is great then, sometimes, ang palakas ng loob, ang feel blessed. Ayon. So, more blessings will come if you feel grateful, contented, and you pay it forward to other people. Psychological din yon. Pagka nagbigay ka sa kapwa ay babalik tenfold. Psychological din. Lahat po yan psychological. Ayon. Kasi ang daming Diyos hindi mo alam kung sino. Ang totoo niyan, hindi mo naman makikilala si YH kung hindi tayo sinakop ng Spain at nagdala dito ng Catholicism, Christianity. Oo. Kung pinanganak ka sa India, Hindu ka. Sa Thailand, Buddhist ka. So, relative po yung Diyos. Oo. So, they can claim na sila naman din yung totoo. So, who knows? Kung sinong Diyos. You can you can pray na Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero walang pangalan. Sa Diyos na hindi kilala. Kasi everything else is assumption lang. Yung mga pangalan na yon, tayo lang yung nagbigay nung data na yon at naglagay. Kasi we need to explain things our way. Ayun po. Sige, palabas na rin yung aking anak. At sige, next time, mamaya, tayo. Mag-live tayo, 9 p.m. or 10, mga ganyan. Okay, kita-kits. Ingatan nawa. Salamat sa Diyos.